tingnan na po natin kung nagsisiksikan tayo sa ating simbahan kasi baka nasa ano pa sila, undas. Kayo naman. So, ngayon po, magpatuloy na natin ang ating gawain. Ngayon po, dadako tayo sa Word of God na po. At ang topic po natin ngayon ay forgiving others. So, maiksi lang po ito. Medyo maaga tayo matatapos ngayon. Hindi dahil may lakad din ako mamaya. Pero maiksi lang talaga to. Maiksi lang po ang mensahe ito, pero hindi po ibig sabihin nun, porque maiksi ay hindi na siya mahalaga. Amen po ba? So, maiksi lang ito. Tingnan natin, Ephesians 4:32 po yung main text natin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos tungkol kay Kristo. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So, hindi ko po alam na kung ano po ang sitwasyon ng bawat isa. Pero marahil pwede papasok kayo sa loob ng simbahang ito na meron kayong daladalang bigat ng galit na ginawa sa inyo ng ibang tao. So, hindi ko alam kung gaano katindi yung mali na ginawa sa inyo. Wala po akong ano doon. Pwede ngayong linggo, pwede kanina lang bago ka po magsimba, naiinis ka na sa bahay. Pwede ngayong linggo yung nangyari. Pwede ngayong taon. Pwede rin naman na napakatagal nang nangyari. Pero dala-dala mo pa yung bigat ng galit na iyon. So sana, dalangin ko makatulong sa inyo ang mensahe natin ngayong umaga. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil meron kayong panibagong mensahe para po sa aming inyong mga anak, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, upang dumaloy pa po ang inyong kaharian, Lord God. Nawa, Panginoon, tanging ang salita niyo lamang po ang marinig namin, Panginoon, pagkat ito po hindi mensahe ko, Panginoon. Ito'y mensahe ninyo, Panginoon, noon pa po at hanggang ngayon, Panginoon. Ito ang nais niyong marinig namin, Panginoon, at dalangin ko na nawa, Panginoon, bukas ang puso at isipan ng bawat isa, Lord God. Ito lamang po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. So, kapagpatuloy na po natin ang ating gawain. So, ngayon po, yun nga po, ang topic natin ay forgiving others. Forgiving, ano ba Tagalog ng forgiving? Galingan na natin, tayo na lang. Ano ba Tagalog ng forgiving? Pagpapatawad. Pagpapatawad. So, ito po ay pwedeng mahirap na mensahe para sa ilan. Baka masyadong matindi ang ginawang galit sa inyo. Pwede rin naman na, yung taong yun, sister, pag nakita mo, parang wala naman sa kanya eh. Parang wala siyang pagsisisi, sister. So, bakit ko siya patatawarin? So, mahirap po itong topic na ito ngayon. Pero sana ngayong umaga ay ma-address natin ang mga issues na yun. Kung kayo man po ay walang galit sa oras na ito sa puso mo o hindi pa nakakaranas ng galit, napaka-bless mo po. Kung hindi nyo nakaranasan yun. Pero kung ngayon man po ay pwede nating sabihin na may katiyakan na bukas o sa mga susunod ng taon ay makakaranas tayo nito. Merong tao na bibiguin ka, merong tao na sasaktan ka, dahil nandito pa po tayo sa mundo na hindi po perpekto. So, makakaranas po ang bawat isa ng galit. So, pagpatuloy po natin sa Matthew 18:15, kung magkakasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isang o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari, at kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. So ito po ang sabi po ng Bible tungkol din po sa mga taong, sa mga kapatid nating nagkakasala sa atin. Ano po yung unang sinabi dito?
Bakit ayaw? Wala. Ayan. Sabi po, puntahan mo siya. So, oras na meron po tayong kapatid na nagkasala po sa atin, sabi po, puntahan mo siya. Go. Ikaw po ang mag-initiate ng reconciliation. Huwag po nating mag-antayan pa po tayo. Dahil bilang mga Kristiyano, ang utos po sa atin ay tayo po ang pupunta. So, kunwari, sa mga gawain po natin, sa bawat kanya-kanyang ministry, oras po na mayroong mga pagkakasala tayo, pupuntahan po natin ang ating kapatid sa Panginoon. Hindi po tayo pupunta doon kay sister na walang kinalaman para i-chismis yung ginawa ni isang sister. Ang pupuntahan po natin yung taong nagkasala po sa atin. Hindi po mahalaga kung hindi, dapat siya siya yung may mali dapat siya yung lumapit. Hindi po, ang utos po sa atin ng ating Panginoon, kung magkasala sa iyo, puntahan mo siya, kausapin mo siya. Tungkol, kausapin ng sarili ng tungkol sa kanyang kamalian. Tungkol daw sa kanyang kamalian. So si brother at sister, ang gagawin po natin, papakita natin sa kanya saan po ba siya nagkamali. Ihahain natin sa harapan niya. Hindi na po tayo para pa, yun nga po, idaan sa kung saan-saan pa. Sasabihin po natin ang katotohanan sa kanya, syempre, ng may pagmamahal. Speak the truth in love. Sabi pa po dito sa unang verse na to, sa 15, kayong dalawa lang po ang mag-uusap. So malaki po itong mensahe, parte ng mensahe na to. Hindi po tayo dapat magdamay pa ng ibang tao muna kapag merong nagkakasala sa inyo. Kayong dalawa lang po. Pero sabi naman ng Bible sa verse 16, ngunit kung ayaw naman, doon ka magsasama ng isa pa. Mediator. Kasi minsan hindi nakikinig sa'yo eh. Magsama ka ng tao na pwede niyang pakinggan. Yung taong nire-respeto niya. Kung ayaw makinig sa'yo. Baka naman kasi doon sa ibang tao, magkaroon siya ng bukas na isipan. Paano pag ayaw pa rin? Verse 17, kung ayaw pa din, sasabihin na po natin sa iglesia. Pero hindi po ito kakalaruin ko lang po, nansito po sa verse 17, pag sinabi ko na sabihin mo sa iglesia ang nangyari, hindi po tayo pupunta dito sa harapan, tapos sasabihin natin na, ayan po si sister, ganito po yung ginawa niya sa akin. Noon po kasi pag sinabing iglesia, wala po silang physical na church pa eh. Alam niyo po itong panahon na ito kaka-establish lang ng Christianity dahil kay Jesus. Pag sinabi pong iglesia, parang bahay-bahay siya. So sa isang iglesia, parang siyang mga small group. So magkakaroon po ng time na yun na meron na tatayo na leader. Doon natin siya i-open up. Doon na natin sasabihin sa kanya yung ginawa niyang kamalian. At meron pa rin pahabol ang Bible. Alam ng Bible na matitigas ang ulo ng mga Kristiyano. Sabi nila, kung talagang hindi gumana, ayaw pa rin niyang makinig sa'yo, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. So ano pong ibig sabihin yan? Pag tinuring mo siyang hentil o sa ibang version po, pagano, pagan, hindi po ibig sabihin nito ay tanggal ka na sa simbahan. Pasensya ka na, brother Pero kasi ginawa na namin Sabi sa verse 17, isa ka ng hentil. Isa ka ng maniningil ng buwis. Hindi ka na pwede dito sa simbahan ito. Hindi po. Ang ibig sabihin po nun, itrato mo siya na parang isang taong kailangan ng kapatawaran ng Diyos. Tulad ng pag-anyaya natin sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo, ganun din po natin siya tatratuhin. Ipaalala niyo sa kanyang pagmamahal ng Diyos at encourage mo siya lalo na lumapit at lumapit lalo sa Panginoon. Amen? So ito po ay, intro pa lang, Matthew 18. Kasi ito pong mga verses na ito ay inano ko lang para sa kalinawan ng lahat ng conflict, kapag mayroong mga conflicts dito at maresolba. Pero ang pinaka-topic po talaga natin, ang gusto ko sanang maibigay ngayong mensahe ay ang pag-resolba ng mga issue sa puso ng isang tao. Naging-gets niyo naman yun? Na yung inaano ko na. Kasi yan mga verses na yan, napakaganda eh. Oo, maaayos mo yung nangyari sa inyo, kay sister, kay brother, sa kung ano mang ministry ninyo.
paano yung sa sarili mo? Kasi ginalit ka niya eh. Nainis ka eh. Yung mga verses na yun, makakatulong sa pag-ayos ng issue ninyo. Pero yung issue natin sa mga puso natin, yun ang mas mahirap resolbahin. Kasi kung sino mo po dito nakaranas ng masaktan, naranasan ng masugatan, sinugatan pala ng ibang tao, naranasan ng buuin ulit ang sarili dahil may ibang tao na sinira ka, hindi po madali ang lahat ng nasa harapan natin ngayon ng mga verses. Sabi pa nga po, ayan, paano po tayo magpapatawad kung matindi ang sakit? How can we forgive if the pain is too deep? Sabi pa nga po siya Galatians, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. So napakasakit pa rin pong isipin na yung sakit pala pwedeng manggaling sa kapwa Kristiyano. Yung kasama mo maglingkod, yung akaalam mo na alam niya yung Word of God, tapos siya pa yung makakasakit sa'yo. Bakit mas okay pag unbeliever eh, no? Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung katotohanan eh. Pero ba't ikaw? Ba't sa'yo? Alam mo naman, di ba, yung katotohanan, yung mga aral ni Kristo. Pero ba't mo nagawa sa akin yan? Nawa po, sa ngayong umaga po, ang Panginoon ang mangusap po sa atin. Sabi ng main text natin, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam ko po na merong mga senaryo na tulad na sabi ko, merong mabigat eh. Eh sister, hindi mo alam yung ginawa niya sa akin. Alam mo ba, paulit-ulit siyang nagsinungaling? Tinignan niya pa ako sa mata. Puro kasinungalingan lang pala yun. Eh sister, hindi mo alam yung impyernong pinaranas niya sa akin. Sister Rainy, kung alam mo yung ginawa niyan sa pamilya ko, sa magulang ko, baka hindi ka makapagsalita ngayon ng patawad-patawad. Kasi yung lalak talaga, hindi mo alam gaano kasama yung taong yan. Gusto kong mabayaran niya lahat ng yon. Yung anak ko, minules siya. Inabuso. Tapos sabihin mo sa akin, magpatawad. Hindi ko kayang kalimutan at patawarin ang taong yon. Sabi nga po ni C.S. Lewis, everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. Napakadali po talagang sabihin na kailangan natin magpatawad hanggang sa ikaw na ang kailangan magbigay nito. Ikaw na ang kailangan matutong magpatawad. So ngayon po, pagod ko na. Kaya pa ba? Tutuloy na natin. Tuloy po natin, mga kapatid. Bago po tayo magtuloy pa po sa mensahe, gusto ko pong magbigay linaw dahil tungkol tayo sa forgiveness eh. Kasi sa mundo, marami nang naging konsepto ng forgiveness eh. Tignan natin, forgiveness, ano ba to? Sa English kasi it is the, parang hindi ito ang ibig sabihin ng forgiveness eh. Forgiveness is not reconciliation. Meron po tayong mga kapatid, o kaya mga kaibigan na narinig nyo na ba yan? O magpati-pati na kayo. Parang na lang, magkasundo-sundo na ulit. Hindi po yun ang ibig sabihin ng forgiveness. Malinaw po na ang pagpapatawad sa Bible, utos ng Diyos. Pero hindi mo mababasa na inutusan ka talaga na pilitin mong makisalamuha pa o makipagkasundo sa taong gumawa sa iyo ng masama. Lilinaw ko po, pwede kang mag-forgive, pero hindi ka po inutusan ng Panginoon na ibalik mo sa dati kung hindi talaga kaya. Eh kung pinatay ang magulang mo, sige nga. Hindi na kaya. Pero po, sinasabi natin, pwede ka po magpatawad nang hindi ka po makikipagkasundo muli. Hihiwalay na kayo ng landas. Dito na ako dadali ng Panginoon, ikaw dito na, pero kapatid, sinasabi ko sa iyo, totoong pinapatawad kita. Pero hindi ka nakita kaya talagang pakisamahan. Iba na ang tinatawag sa akin ng Panginoon. So, lilinawin ko po, hindi po ito reconciliation. Kasi po, pag ang pagpapatawad, ako lang ang gagawa nun eh. Kung gusto mo ng reconciliation, kailangan yung kabilang party, merong pagsisisi, merong pagbabago. Kung wala, wag po nating kalituhan na pag sinabing magpatawad, makikipag-reconcile.
Kailangan patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Ano pa po? Forgiveness is not reconciliation. Forgiveness is not acting like it never happened. Hindi po tayo magbubulag-bulagan sa maling ginawa ng ibang tao. Niloko ka niya, ginawa ka niyang tanga, minaliit ka niya, totoo yun, hindi natin buburahin yun. Hindi po tayo magkukunwari dito na, okay lang yun, Christian ako eh. Hindi po yun ang ibig sabihin ng forgiveness. Hindi po natin hahayaan din na tratuhin tayo ng mali ng ibang tao. Kasi kung meron po tayong forgiveness, meron po din po tayong konsepto ng accountability. Kung kailangan makulong ng isang tao, makulong. Kung kailangan ng disiplina sa simbahan, madidisiplina siya. Hindi po yun ang ibig sabihin ng forgiveness. Iba po, magkaiba po yun. Forgiveness is not acting like it never happened. I-acknowledge mo sa sarili mo na merong nangyari. Iba po yun sa forgiveness. Third po, forgiveness is not forfeiting justice. Apakaraming tao ayaw magpatawad kasi feeling nila nawawala yung hustisya. Teka, hindi patas yan. Diba? Hindi patas kasi siya yung mali, tas gano'n na lang, papatawarin ko na lang siya. Nasa na hustisya? So, napakaraming tao ayaw tuloy magbigay ng kapatawaran. Kasi ako yung nasaktan eh. Kasi ikaw, aalis ka lang, tinatawad ka lang. Di ba, bilang tao, parang, teka, hindi ah. Parang may mali. Dapat hindi ako magpatawad. Hindi po yun. Hindi po kailanman tatanggalan ng hustisya ang isang Kristiyano. Lalo na meron tayong Diyos na tapat. At meron po siyang perpektong konsepto ng hustisya. Hindi po natin tatanggalin ang hustisya, pero bibigay natin sa pinakamataas na korte na meron dito sa mundo. Ihahain natin siya sa Panginoon. Yun po ang forgiveness, hindi po nawawala. At ang pang-apat po muna, hindi pa po lang po ito sa'yo. Forgiveness is not easy. So yun nga po sabi natin kanina. Madali pagsabi na, kapatid mo patawad ka, sister ha. Alam mo naman tayo, mga born again tayo. Halangan tayo ng papatawad. Hindi po ganun kadali. So gusto ko niyo linawin lang, ngayong oras na to, kinikilala natin na ang pagpapatawad ay hindi madali. Madali magtanim ng galit. Ako kung kilala niyo ako, gawain ko kung kilala niya talaga ako, kahit maliit pa po ako, isa po to sa struggle ko. Kung talagang inaamin ko kayo, lahat po ng mga nasi-share ko dito ay para po talaga sa akin. Ayan. At ang madali, magtanim ng galit. Madali gumanti. Madali-dali gumanti. Sinira mo buhay mo, sirain mo sa'yo. Bakit? Mata sa mata. Yun po ang mas madali. Pero yung utos sa atin ng Panginoon, yun ang mahirap. Magpatawad. Yun ang mahirap po talaga. Pero inutos sa atin yun ng Panginoon dahil nais niya na tayo maging katulad niya. Kasi kung tayo po ay tinuturuan magpatawad, wala pong ibang malaking pagpapatawad ang ginawa, kundi po ang ating Panginoon. So tulad ng sabi ko po kanina, hindi ko alam kung pumasok ka sa simbahang ito na meron kang dalaga ng galit. Hindi ko alam kung kanina lang yan, ngayong linggo, ngayong taon, o napakatagal lang nangyari. Pero gusto kong sabihin na lahat po tayo ay nasira na minsan man o paulit-ulit sa mga buhay natin. At minsan gawa ito ng ibang tao. Nakakalungkot, pero yung po ang katotohanan. Kaya po ang Panginoon na po ang nagbigay sa atin ng solusyon. Tinuruan niya tayo ng konsepto ng pagpapatawad. Ngayon po, kay lahat po ba tayo ay pamilyar sa Ama namin, the Lord's Prayer? Meron bang hindi alam yon? Alam ba natin yung lahat? So, pwede bang, sa Matthew 6, pwede bang sabay-sabay tayo para lang po talagang alam ninyo. Okay, game. 1, 2, 3, go. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang karian mo, ibigin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa laan sa mga kasala sa amin. At huwag mo kami sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Dito po sa Lord's Prayer, napakalinaw. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kailangan po talaga natin magpatawad. Alam ko hindi madali.
Pero kapatid, kung tayo po ay nais natin, seryoso tayo sa lakad natin sa pananampalataya, gusto ko pong linawin, kailangan mong magpatawad. Forgiveness starts with God. Tutulungan tayo ng Panginoon. Lahat po ng pagpapatawad nagsisimula kanino? Lord. Kanino? Kay Lord. Lahat po ng pagpapatawad, tayo pagpatawad tayo gaya ng pagpapatawad. Patawarin niyo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa atin. Gusto ko po linawin na lahat po ng forgiveness magsisimula kay Lord. Daniel 9:9, the Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against Him. Ang forgiveness po nakafocus sa Diyos. Kahit na ikaw ay may nagawa sa iyo ang ibang tao, alalahanin po natin na ang forgiveness po nagsisimula po sa Diyos, hindi po sa taong nagkamali sa iyo. Kasi kung doon ka magsisimula, hindi ka talaga matatapos dyan. Kasi meron talagang tao na talagang sasabihin ko na meron talagang taong masama at gusto kang gawa ng masama dito sa mundo. Kung aantayin mo siya bago ka magsimulang magpatawad, hindi po tayo dadating doon. Forgiveness starts with God. Ang focus po ng pagpapatawad ay sa Diyos bago po tayo tumingin kahit kanino pa. Hanggat hindi po natin naiintindihan ang konsepto na yun, hindi po tayo matututo talagang magpatawad. Kapag ang konsepto mo ng pagpapatawad, hindi sister, alam mo sis, 20 years na ako sa ministry Parang na-earn ko na ang pagpapatawad ng Panginoon. Nakuha ko na yun Pinaghirapan ko ang pagpapatawad ng Panginoon. Kasi alam mo, 20 years ko, ang laking hirap ko sa simbahan. Talagang alam ko na dapat lang akong patawarin ng Panginoon sa lahat ng kasalanan ko. Kung ganyan ka po mag-isip, sinasabi ko na sa iyo ngayon, hindi ka po matututong magpatawad sa iba. Dahil buong akala mo pinatawad ka dahil sa ginagawa mo. Hindi po tayo pinatawad dahil sa mga ginawa natin. Tayo po ay pinatawad dahil ang Panginoon ay mahabagin. Awa po ang binigay sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon natin ay mahabagin, kaya tayo pinatawad kahit na tayo nagrebelde sa Kanya. Kaya po hindi po tayo dapat mag-antay sa ibang tao bago tayo magpatawad. Kasi po ang kakayahan ng pagpapatawad galing lamang po sa ating Panginoon, sa ating Holy Spirit. Kaya po kapag tayo po ay nagtutukso na dalhin ang galit na ito sa puso natin, sana po alalahanin natin na wala pong ibang taong nangangailangan ng pagpapatawad kundi ako at ikaw. Wala pong ibang mas kailangan ng kapatawaran kundi tayo. Alam ko yun sa sarili ko. Alam, natin lahat yun. Kaya nga po tayo napupunta sa simbahan, nais po natin makalasap pa ang kapatawaran ito sa ating Panginoon na binigay niya ng buong loob, buong puso at ng libre dahil sa kanyang awa. Bilang mga tao, tayo po nagrebelde sa Panginoon. We have rebelled against the Lord. Sa ating po, pwede po ito sa pananampalataya o sa mga kasalanang nagawa mo. Hindi ko alam, pero lahat po tayo nagrebelde sa Panginoon, lahat po tayo nagkasala sa Kanya, pero lahat po tayo pinatawad ng ating Panginoon. Pinadala niya ang Kanyang anak na matay sa krus ng Kalbaryo para yung parusa mo ay makuha niya. Para ang mga kasalanan mo makuha ng Panginoon nating Jesus. Kasi ang Panginoon natin ay mahabagin. Wala pong ibang dahilan, hindi dahil masipag ka. Every Sunday, ako yung unang-una doon, sister, sa church. Hindi naman sa pero... Tsaka grabe ang bigay ko dyan. Tithes and offering. Pero ako nagpapatakbo niyan Kung tingin nyo, dahil doon kayo pinatawad, hindi po kayo matututong magpatawad sa iba. Pinatawad tayo dahil ang Panginoon ay mahabagin. Wala na po ibang dahilan. Alalahanin po natin ito na tayo'y tamanggap lamang ng kapatawaran, kaya marapat lamang na ibigay natin ito. Pangalawa po, di ba, mabilis lang, dalawa lang yan.
to yourself. Hindi po ito regalo sa ibang tao. Ang forgiveness po ay isang akto ng biyaya ng Panginoon. Ito po yung akto ng kapayapaan at kalayaan. Hindi lang para sa pinatawad, kundi sa mismong taong nagbigay nito. Makakaranas ka ng kalayaan, oras na ikaw ay magkaroon ng magbigay ng kapatawaran. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So sa buong Bible po, mula umpisa hanggang dulo, napakaganda po ng konsepto ng pagpapatawad. Naalala ko nga po, sabi ng yung nanonood sa TV si Brother Eli, naalala ko noon, parang nabanggit niya na kasi ba siya talino? So, isa sa pinakakakaibang daw na turo sa Kristyanismo, yung pagpapatawad. Kasi walang ibang magtuturo nito eh. Talagang galing lamang to sa isang Diyos na nakagawa nito. Wala na pong ibang relihiyon. At totoo nga, wala pong iba ng relihiyon na magtuturo sa inyo ng konsepto ng forgiveness. Kundi sa Kristyanismo lamang na meron tayong Diyos na walang ibang ginawa kundi tayo patawarin sa bawat minuto ng mga buhay natin. So, ayan po, napakaganda po ng konsepto ng forgiveness sa Bible sa ating Bible. At tuwing si Jesus po ay magtuturo ng forgiveness sa kanyang mga, nung siya po ay nandito pa sa lupa, wala po tayong mababasa na exception to the rule. Forgive as the Lord forgave you. Pero sister, kung ganito yung ginawa, pwedeng wag na. Kasi minsan ganun eh. Maganda talaga ang konsepto ng forgiveness. Pero parang hindi dapat dito sa sitwasyong ito. Lord, parang pwede yun dun sa iba, pero dito sa sitwasyon ko, hindi siya pwede. Lord hindi ko siya pwedeng gawin. Kasi iba yung sitwasyon eh. Kailangan ko tong gantihan. Hindi po ganun yun. Wala po. Ang sabi po sa atin, ang utos sa atin, magpatawad kayo dahil pinatawad ka ng ating Panginoon. Wala pong krimen na talagang karumal-dumal. Wala pong abuse na sobrang lala, at wala pong kasalanan na sobrang mali para ipagkait natin ang kapatawaran. Yun po ang katotohanan na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo na alam ni Jesus ang sakit na naramdaman mo. Kung akala mo hindi niya alam niya. At napakasakit isipin para sa kanya na yung anak niya nasaktan ng ganyan, ng isa na pa rin anak. Alam po ng Panginoon gaano kasakit yung naranasan mo, gaano kahirap bumangon dahil sa ginawa ng ibang tao sa'yo, na ikaw wala kang ginagawa sa kanila kundi puro kabutihan. Alam po ng Panginoon yun. Pero alam din ng Panginoon na sisirain ka ng galit pag tinanim mo ito sa puso mo. Alam po ng Panginoon, sabi po sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti, alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Alagaan natin ang puso natin, huwag nating hayaang makapasok ang galit. Huwag nating hayaang magtanim tayo ng galit laban sa ibang tao dahil sisirain tayo nito. Masisira po ang puso natin. Sabi, ingatan mo, mabuti, alagaan mo yung puso mo. At kung gusto mong alagaan ito, huwag kang matatanim, huwag po tayong magtanim kahit anong galit sa kapwa-tao natin. At ang Panginoon natin ay alam ang konseptong ito. Kaya ayaw niya. Anak kita alam ko masakit, anak. Alam ko ang hirap-hirap. Pinagkaisahan ka. Alam ko yun, nakita ko yun. Paulit-ulit sa harapan mo, halos duraan ka na. Pinarinig sa'yo lahat ng masasakit na salita. Alam ko yun. Pero anak, ayokong masira ka ng galit. Dahil mahal na mahal kita Ayokong masira ang buhay mo dahil dadalhin mo yung galit na yun habang buhay. Anak, gusto kitang maging malaya. Gusto kong alagaan mo ang ating mga puso. Forgiveness is setting a prisoner free, realizing that prisoner is you. Umaya pa yun. Malaya, ito po. Pag tayo nagawa natin
marirealize natin na meron tayong kinalaya. Isang taong matagal nang nakakulong. At ang nakakulong pala ay ikaw. Alam ko po, hindi ko man po maisip ano yung napagdaanan ng bawat isa. Kung kayo po'y naabuso talaga o napagkaisahan o sinaktan, inatake, minaltrato, minolestya, ginahasa, minaliit, pinahiya sa maraming tao, o baka physical pang sinasaktan. At baka talagang ginawa yun ng taong yun na meron talagang intensyon masaktan ka, na maramdaman mo yung sakit, yung paghihirap. Pwede rin na hindi lang niya isang beses ginawa yun. Pwedeng paulit-ulit niyang ginagawa sa'yo. Alam ko po yun na talagang ng Panginoon noon, pero kapag ginawa po sa atin yan, minsan po may tendency na patigasin natin yung mga puso natin eh. Dahil sa abusong naranasan natin, papatigasin natin kasi ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko. Ayoko na po ulit masaktan, Panginoon, kaya titigasan ko yung puso ko. Pero minsan sa sobrang tigas, kahit na ang bulong ng ating Panginoon, di mo na marinig. Yun po yung nakakatakot. Alam ng Panginoon yun, inabuso ka, at nalungkot ang Panginoon nung nakita niya, bakit ganyan, anak, yung puso mo, tinatigas mo, kahit ako hindi na makapasok. Ayaw po mangyari yun ng ating Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na tayo magkaroon ng mga pusong sobrang tigas, hindi mo marinig ang boses ng ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon ka sana ng katapangan. Dahil sabi nga natin, hindi po madali magpatawad. Tanging ang matatapang lang ang makakagawa nito. Napakahirap po magpatawad. Sino lamang po yung merong kalakasan at katatagan na bibigay ng Panginoon na makakapagawa nito? Kung kalimut yung bitawan, yung nakaraan. Ang hirap nun. Bitawan mo yung sakit, yung bitterness, yung ayaw mo na maglista ng mali niya. Kasi ang sarap nun yung bibilangin mo para talagang mapatunayan na dapat lang magalit ako sa'yo. Yun ang mas madali. Pero ang kailangan po natin gawin, yung ginagawa ng mga tao matatapak. Bitawan mo na. Maging malaya po tayo. Huwag po tayong mabulag ng galit ng ating mga puso at pumasok tayo sa milagro na ibinaba ng ating Panginoon sa atin at ang tawag po doon ay pagpapatawad. Lahat tayo matapos. Matthew 18:21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Saya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Dito pa sa verse na to, ano po talaga eh, kasi po sa law nila noong time na yun, ang number of times kasi na pwede mong patawarin ng isang tao ay 3. So si Peter, siguro tingin niya, ay, alam ko na above the law si Jesus Christ. So magtatanong ako, hindi lang 3, alam ko higit na bilang kay Jesus Christ. Ginawa niyang 7. Jesus, 7 no? Kasi dito 3 lang eh. Eh tayo, alam ko po, mahabagin kayo, kaya 7. Doon siya nagulat pa sa sagot ng Panginoon, hindi 7. 70 ulit na 7. 7 times 70. So, hindi po literal na 490 times tayo magpapatawad. Baka magbitbit kayo ng notebook tapos magbilang ka. 1, 2, o 17 na to merong marami ka pa. Hindi po tayo literal na 490 times. Ibig sabihin lang po nito ay wag na po nating parang unlimited number of times po tayo dapat magpatawad. Dahil isa pa po dito sa konsepto na ito, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Kasi meron po akong katotohanan na gusto kong i-share sa inyo. Kung kayo po ay nakaranas na sa buhay ninyo, minsan sa buhay ninyo na talagang nagkaroon ng galit laban sa ibang tao, pwede po tayo makapagpatawad eh. Yung talagang pinalaya mo na. Wari, umattend ka ng Sunday service, nagpunta ka dito. Ganda ng mensahe ng Panginoon tungkol sa forgiveness, pinapatawad na kita. Ayan, naging malaya ka, lumabas ka ng church na to, pinatawad mo na. Lumipas ang 1 linggo, bakit nagalit ka ulit? Lumipas ang 1 buwan, magkakaroon ka ulit ng galit. Lumipas ang minsan taon na
sana hindi mo nararanasan ito. Bigla kang magkakaroon ng trigger, biglang babalik. Gusto ko pong bigyan kayo ng relief na yung pagkapatawad na ginawa nyo noon ay totoo. At bilang mga tao, hindi po natin maiwasan na merong darating na oras at araw na babalik po yung galit. Bigla kang maiinis ulit. Kaya sabi ng Panginoon, ulitin mo. Magpatawad ka ulit. Hindi lang 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sa parehas na tao, sa parehas na kasalanan, sa parehas na sakit. Kasi minsan talaga babalik hanggang nandito po tayo sa mundo. Ulitin mo hanggang sa 490 times na po ito. Kahit na sabihin mo, bakit ganito, may mali pa sa akin, Christian naman ako, nagpatawad na ako, pero bakit naisinis na naman ako sa Kanya? Hindi po. Alam po ng Panginoon yung ganyang sitwasyon, kaya po sagot niya dito ay hindi 7, 70 ulit na 7. Para po sa ating conclusion, ay diba, bilis lang. Mga awit 139 verse 23 to 24, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo ko at ihatid. Ngayon po, sa ating pagtatapos, gusto ko pong ibahagi sa bawat isa na hindi po natin dapat tanungin, karapat-dapat ko bang patawarin ang taong ito? Hindi po dapat natin tanungin ang tanong na iyon. Pero gusto ko po sanang tanungin natin, nais mo bang lumaya? Nais mo bang maranasan ang kapayapaan at kalayaan na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon? Kung nais po ninyo, isa lang po yung sagot dyan, kapatawaran. Pwedeng taon kang inabuso, paulit-ulit. Taon kang pinagsinungalingan. Sister, hindi ko na mababalik yung dami ng taon na inabuso ako, na niloko ako. Opo, alam ko po yun. At nalulungkot ako talaga na nangyari sa iyo yun. Pero mga kapatid, marami pa pong taon na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon kung saan mararanasan mo ang kalayaan na ibinibigay niya sa iyo. Hindi po natin kayang baguhin ang nakaraan. Wala po, kung pag natutunan natin magpatawad, mabubura na yung nakaraan. Hindi po. Nangyari na ang nangyari at nalulungkot po talaga tayo sa lahat ng mga masasamang nangyari sa mga buhay natin. Hindi po mabubura ng kapatawaran iyon at nalulungkot ako na naranasan mo yun. Hindi mo dapat naranasan yun. Hindi ka dapat minaliit, hindi ka dapat sinaktan, hindi ka dapat niloko, hindi ka dapat tinrato ng mali. At I'm sorry po kung naranasan mo yun. Pero po ang Panginoon, tayo man po walang magawa, pero ang Panginoon gumawa ng paraan. Gusto niya po tayong matuto ng kapatawaran. Narinig niyo na po yung forgive and forget. Magpatawad daw tayo at kalimutan. Paano yun, sister? Bilang isang Kristiyano, ang forgive and forget po, pag ikaw po ay nagpatawad, hindi nyo po talaga literal na malilimutan yung ginawa sa inyo dahil alam ko po napakahirap po sa ibang naranasan nyo. Pero po, oras na maranasan natin ang tunay na kapatawaran, pag ikaw po ay nagpatawad at naalala mo, makakalimutan mo na yung sakit. Makakalimutan mo ng gumante. Makakalimutan mo na bitter pala ako sa karanasang iyon. Kasi alam ko sa oras na ito malaya ako at masaya. Meron pong kalakasan at kapangyarihan, oras na masabi mo na pagdaanan ko yun, napakasakit at nakapagpatawad ako. Kaya ang puso ko ngayon ay payapa. Ang puso ko ay malaya. Napakamakapangyarihan po kung masasabi natin yun sa oras na ito. Kaya po tayong lahat nawa ay matuto ng kapatawaran. Manalangin po tayo.